Share ko lang tong nakakatakot na experience ko noong nasa second year college pa lang ako. Ako po si Justin. Nangyari ito noong 18 years old ako at nag-aaral sa isang university around Manila. Noong mga panahon na to, close ko po yung security guard namin sa university na itago na lang po natin sa pangalang Kuya Ben. Itong si Kuya Ben ay nasa 40s na. May asawa at mga anak. Masarap po siyang kausap kasi mahilig siyang mag-joke at parang teenager vibes lang siya kasama. Kapag vacant ako, madalas akong dumadaan sa pwesto niya para makipagkwentuhan. Kasi kapag nakakakwentuhan ko siya, puro kalokohan. Tapos minsan tungkol sa mga na-experience niya sa pagiging security guard. Minsan na rin pinapayuhan niya ako na mag-aral ako ng mabuti para di raw ako magaya sa kanya. Isang gabi po Sir Ren, habang nakatambay ako sa pwesto niya, nagkwekwentuhan kami noon. Tapos napunta po sa mga creepy encounters yung usapan namin at mga kababalagan sa university. Tapos doon niya na po nakwento yung tungkol sa na-encounter niya na isang babae habang nagra-round siya sa isang building. Habang nagkikwento siya, di talaga ako naniniwala kasi kilala ko tong si Kuya Ben na joker. Kaya naisip ko noon na tinatakot niya lang ako. Pero napansin ko na seryoso yung itsura niya habang nagkikwento. Kaya tinanong ko siya. Kako, sabi ko sa kanya, "Kuya Ben, ano pong itsura?" Saglit po siyang natahimik. Tapos sabi niya na maputla raw yung babae. Tapos nangingitim daw ang paligid ng mga mata at nakatitig daw sa kanya ng masama. Noong una niya raw nakita yon, akala niya daw na estudyante lang na nahuli ng uwi. Nagkataon kasi na nagra-round siya ng gabi at madalas may mga estudyante pa siyang nakikita na nag-aaral o may ginagawa pa sa building. Kaya niya raw nilapitan yon. Pero nung tatanungin niya na raw yung babae, bigla raw yung tumakbo paakyat ng hagdan papuntang 4th floor. Tapos sinundan ni Kuya Ben kasi nagtaka raw siya kung bakit daw tumakbo yon. Pagdating niya raw sa 4th floor, wala na yung babae. Tahimik lang daw ang hallway. Wala raw siyang nakitang bakas kung saan pumunta yon. Tapos ang nakakapagtaka raw, sarado daw ang lahat ng classroom sa 4th floor at wala daw ibang madadaanan yon. Kasi nakalak daw ang fire exit. Naisip na lang daw ni Kuya Ben na baka namamalikmata lang daw siya. Kaya nag-decide na lang daw siyang bumaba nun. Pero nung pababa na daw siya ng hagdan, nakita niya raw yung babae doon na pababa rin. Huminto raw si Kuya Ben. Tapos napaisip siya na kung paano daw nakababa agad yon. Matapos pong ikwento sa akin ni Kuya Ben yon, natahimik po ako. Sa isip ko nun, na parang ang labo naman ng ganong kwento. Kasi para sa akin, na baka namali lang ng tingin si Kuya Ben. Fast forward po tayo Sir Ren, noong ako nang naka-encounter sa nakwento ni Kuya Ben. 1 week po ang lumipas nito. Medyo nalate ako ng uwi. Mga bandang 7 PM na po. Gabi na at madilim na po sa campus. Konti na lang ang estudyante. Naglalakad ako nito, tapos kasabay ko yung kaklase kong babae. Nabanggit ng kaklase ko na naiwan niya raw yung project namin sa room. Sinabi niya na balikan ko raw yun saglit. Ayaw ko po nung una kasi natatakot ako at gabi na. Pero syempre nakakahiya naman sa babae na kalalaking tao ko. Takot ako sa multo. Kaya inakyat ko na lang saglit para kunin yun. Nung nandun na ako sa tapat ng building, bigla ko naalala yung kwento ni Kuya Ben. Kasi ito yung building kung saan niya nakita yung babaeng estudyante. Napaisip ako noon. Hindi ko alam kung aakyat ba ako. Pero napansin ko na may ilan pa namang estudyante sa mga room. Kaya kahit papaano, medyo nawala po yung takot ko. Habang umaakyat po ako nito sa hagdan, naalala ko na naman yung kwento ni Kuya Ben. Pero pinipigilan ko na lang yung sarili ko na matakot para matapos na yon. Nang nakarating na ako sa 3rd floor, agad kong kinuha yung project namin sa room. Tapos bumaba agad. Pero pagbaba ko ng hagdan,
Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko kasi yung babaeng estudyante na tinutukoy ni Kuya Ben. Maputla ang mukha ng babae. Tapos kitang-kita ko na nangingitim ang paligid ng mga mata niya. Bigla akong pinagpawisan ng malamig nun, Sir Ren. Dahil saktong-sakto yung pagkakadescribe ni Kuya Ben. Hindi ako makakilos ng oras na yon. Nakatingin lang yun ng masama sa akin. Doon na ako nakaramdam ng kilabot. Hindi ko maisip kung totoo ba tong nakikita ko o namamalikmata lang ako. Pero imbis na dumiretso ako pababa ng hagdan, tumakbo na lang ako paakyat ng 4th floor kasi sobrang takot na takot ako. Nung nasa 4th floor na ako, hingal na hingal po ako na nakatayo sa hallway. Hindi ko alam kung sinundan ba ako noon. Hanggang sa may naramdaman ako na humawak sa likod ko. Bigla ako nanigas sa kinatatayuan ko noon. Dahan-dahan akong humarap. Tapos pagharap ko, yung kaklase ko pala na babae. Doon na ako nakahinga ng maluwag matapos noon. Tapos tinanong niya ako kung bakit daw ang tagal ko. Akala daw niya kung napanon na raw ako. Natanong niya pa ako noon kung bakit namumutla raw ako at parang nakakita raw ako ng multo. Pero hindi ko na lang po sinabi sa kanya yung totoong nangyari kasi baka isipin niya na may sayad ako. Matapos po noon, bumaba na kami at umalis ng building. Nakwento ko po yung kay Kuya Ben. Tapos after noon, di na namin pinag-usapan kasi baka malaman pa ng ibang estudyante. Ngayon Sir Ren, may work na po ako at isa na po akong supervisor. Tapos si Kuya Ben naman, nalaman ko na na-assign sa ibang university. Friend pa rin po naman kami pero sa FB na lang. Madalas nagre-react po siya sa mga post ko. Bale, hanggang dito na lang po yung story ko. Sana po mapili. Salamat. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Pam. Kwento ko lang tong nakakatakot na karanasan ko noong nag-aaral pa ako sa elementary. 11 years old ako nang mangyari ito. Madalas akong suki noon sa clinic ng school namin kasi mabilis pong sumakit yung tiyan ko tuwing morning class. Tapos isang araw, pumunta ako ulit sa clinic kasi sumakit na naman po yung tiyan ko. Nahiga po ako sa kama, tapos nagpahinga. Bali may malaking kurtina po yon na nakaharang para sa privacy ng bawat pasyente sa clinic. Tapos habang nakapikit ako at nagpapahinga, bigla po akong may narinig na boses mula sa kabilang kurtina. Tapos tinanong niya ako kung bakit daw ako madalas dito. Medyo nagulat ako noon kasi akala ko ako lang mag-isa sa klinik. Tapos sumagot ako pabalik. Kako sabi ko sa kanya na masakit yung tiyan ko. Tapos doon na po siya tumahimik. Kaya ako naman po ang nagtanong kung bakit siya nandito sa klinik. Pero hindi po siya sumagot. Magsasalita pa sana ako. Pero dumating na po si Ate Joy, yung nurse po sa klinik. Lumapit po si Ate Joy at tinanong ako kung kaya ko na ba raw. Sabi ko na medyo okay na ako. Inayos ko na po yung sarili ko kasi babalik na ako sa classroom. Tapos naalala ko yung batang babae sa kabilang kurtina. Kaya tinanong ko po si Ate Joy. Sabi ko po nung kay ate, kung nandyan pa ba yung isang estudyante sa kabila. Pero nagtaka po siya. Tapos tinanong niya ako kung anong babae raw. Ako lang daw ang nandito sa klinik. Sumagot po ko noon na may isa pang estudyante sa kabilang kama. Tapos tiningnan niya po. Pero nung pagtingin niya, nawala naman daw. Bigla po ako nakaramdam ng takot. Kasi alam ko sa sarili ko na may nakausap ako kanina. Tapos tinanong ko ulit si Ate Joy. Pero sabi niya na wala raw ibang tao rito kanina, kundi ako lang daw. Doon na po ako kinilabutan, Sir Ren. Tapos di ko na lang sinabi sa kanya na nakausap ko yung isang estudyante kanina sa kabilang kama. So naglakad na lang po kami palabas ng klinik at bumalik na lang po ako sa classroom. Pero hindi po mawala sa isip ko na kung wala akong kasama kanina sa klinik,
Sino yung nakausap ko kanina? Fast forward po tayo. Lumipas po ang 4 na araw matapos ang unang nangyari sa akin sa klinik. Akala ko wala na yon. Pero may isang araw na kinailangan ko na naman na pumunta sa klinik kasi nahilo po ako. Pagkarating ko sa klinik, wala po si Ate Joy. Hihingi sana ako ng gamot pero dahil wala pa siya, naghintay muna ako. Nakatayo lang ako malapit sa pintuan. Tapos nakatitig ako sa loob. Hanggang sa may napansin ako. Doon sa nakaharang na kortina sa kama, para pong may gumalaw. May nakita akong anino sa likod ng kortina na parang bumangon sa kama. Yung hugis po ng anino, halos kasing laki ko lang. Dahan-dahan ako nagsalita at tinanong ko siya sa malayo na kung kanina pa ba umalis si Ate Joy. Sumagot po yun sa akin na kanina pa raw umalis si ate at pabalik na daw yun. Nang marinig ko po yung boses niya, nakilala ko agad. Yun yung nakausap ko nung nakaraang araw. Bigla ako nakaramdam ng panlalamig. Naglakas loob akong lumapit sa babae sa likod ng kortina. Pero habang papalapit ako roon, bigla pong dumating si Ate Joy. Tapos nagtanong si ate kung anong kailangan ko. Lumingon po ako sa kanya. Tapos sabi ko na kailangan ko ng gamot para sa sakit ng ulo. Tapos inabutan niya po ako ng gamot at lumabas kami ng klinik. Nung palakad na kami, saglit po ako napatingin sa bintana ng klinik. May nakita po ko doon, Sir Ren. May nakatayong estudyante sa loob ng klinik malapit doon sa kortina ng kama. Nakatalikod po siya kaya hindi ko po nakita yung mukha niya. Tapos hindi ko na lang po tinanong si Ate Joy tungkol doon. Kasi alam ko na wala rin ako makukuhang sagot. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga nangyari noong bata pa ako, napapaisip pa rin ako. Sino ba talaga yung nakausap ko sa likod ng kortina? Bakit siya laging nasa klinik? At bakit parang alam niyang nandun ako? Hanggang ngayon, Sir Ren, palaisipan pa rin sa akin. Sana mag-comment po yung ibang listener sa na-experience ko. Baka kasi may iba pa silang paliwanag tungkol doon. By the way, salamat po and God bless. Madalas po ako nakikinig ng mga horror story sa YouTube. Pero dito ko po naisipan na ikwento itong nangyari sa akin noong high school pa ako. Jason po ang pangalan ko at nakatira ako rito sa Bulacan. Noong bata pa ako, takot talaga ako sa magulang ko. Kasi pagdating sa pagdidisiplina, halos palo at sermon ang inaabot ko lagi. Kaway-kaway po sa mga batang 90s dyan na nakaranas maglagay ng karton sa shorts. Noong panahon kasi namin, iba pa ang pagpapalaki sa mga bata kumpara sa ngayon. Noong high school kasi ako, naging pasaway ako. Madalas akong nagkakating classes at laging kasama ang barkada ko. Alam ko pong mali yung ginagawa ko that time. Hanggang sa dumating ang araw na may nakaaway ako. May kaklase ako noon na madalas akong pagtripan. Lagi niya po akong inaasar. Pero di ko na lang po pinapansin. Hanggang sa nasagad po yung pasensya ko sa kanya. At di ko po napigilan na suntukin siya. Pero hindi po siya pumalag. Yun nga lang, ako lang ang nag-guidance. Pinatawag po sina mama at papa. Tapos after po nun, puro sermon ang inabot ko sa bahay. Tapos nalaman din po nila mama at papa na nagkakating class ako. So ang hatol po sa akin sa guidance is 1 week suspension. Pag uwi ko po sa bahay, puro sermon ang inabot ko kay mama. Tapos kay papa naman, puro latay ng palo. Kaya nung gumabi po, lumabas ako para magpahangin at bumili sa tindahan. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, nakita ko po sa kalsada yung nasuntok ko. Akala ko po noon, nababawian niya ako ng suntok. Kaso iba. Tumingin siya sa akin, tapos may binubulong. Tapos dumura po siya sa sahig. Inisip ko noon na minumura niya ako. Tapos naglakad na po siya palayo habang nakatingin sa akin ng masama. Gumanti rin po ako sa kanya ng titig. Pero kinabukasan pagising ko,
Inaapoy na po ako ng lagnat. Nagsusuka at nangihina ako. Agad po akong dinala nila mama at papa sa ospital. Nung matapos po akong i-check up, binigyan po ako ng gamot at naging ayos naman po ako matapos ng ilang oras. Pero ang pinagtataka ni mama, kada hapon, nilalagnat ako. Doon na sila nagsuspecha na parang may hindi tama sa akin. Tapos pinapunta po nila yung kakilala nilang albularyo. Kasi hindi raw normal yung lagnat ko. Tapos nung sinuri ako ng albularyo, may sumpa raw na inilagay sa akin. Sinumulan po ng albularyo na magpahid sa akin at may ibinulong sa tenga ko. Tapos mga ilang oras lang ay naging okay na ako. Pinayuhan po ko ng albularyo na umiwas sa gulo kasi wala raw mabuting maidudulot yun sa akin. Patapos po nun, umiwas na ako sa mga gulo. Balay hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Maraming salamat po kung mapipili. God bless and more power pa po sa inyong channel. Salamat. Madalas po akong makinig sa channel nyo. Last year pa ako ni senior nyo, Sir Ren. Kumbaga since day 1 na ako. Ako nga po pala si Rina Lynn, or call me Rina na lang. Kwento ko lang tong nangyari sa akin noong elementary pa lang ako. Matagal na to nangyari, pero until now, di ko pa rin makalimutan. Noong elementary kasi ako, kapag may misa, nagpapaiwan ako sa classroom. Iba po kasi yung religion ko, INC po kasi ako. Pero hindi lang naman po ako naiiwan sa classroom. Bale, 3 po kami. Yung isa same po ng religion ko, tapos yung isa naman is Muslim. Kapag po ganon, madalas nagkikentuhan lang kami hanggang matapos ang misa. Tapos isang araw, Sir Ren, nung may misa, nasa classroom kami, naramdaman ko na naiihi ako. Kaya nagpaalam ako sa kanila na pupunta lang ako sa CR. Tahimik po ang hallway, kasi karamihan nasa misa. Habang naglalakad ako papunta sa CR, nakita ko yung teacher namin, na si Teacher Obet. Medyo ilag po ako sa kanya. Kasi feel ko that time, may pagkamanyaki siya. Nang magkasalubong kami sa hallway, napansin ko na nakatingin siya sa akin ng malagkit. Kaya nagmadali na lang ako noon papunta sa CR. Tapos kunyari na di ko siya napansin. Fast forward po tayo sa kwento. Lumipas po ang 1 buwan at may nangyari. May chismis po noon sa school na itong si Teacher Obet ay inireklamo ng nanay ng estudyante niya. Ang chismis po kasi, hinupuan daw ni Teacher Obet yung estudyante niyang babae sa maselang parte. Tapos nagsumbong daw sa nanay. Tapos umabot daw yun sa principal. Marami rin po ang chismis noon na may kapit daw si Teacher Obet sa principal. Kaya hindi daw agad siya tinanggal. Basta ang alam ko lang na hindi siya masyadong naparusahan. Tapos lumipas po ang ilang linggo. Napansin namin na madalas na wala si Teacher Obet. Palagi po siyang absent. Hanggang sa may isang kaklase ang nagkwento sa amin na nakatira malapit sa bahay niya. Nakwento niya na may sakit daw si Teacher Obet. Pero hindi niya raw sure kung anong sakit. Hanggang sa lumipas pa ang 1 linggo. Nalaman namin napatay na si teacher. Nagulat kami nun kasi parang sobrang bilis ng pangyayari. Tapos sabi ng iba na kinulam daw si Teacher Obet. Siyempre mga bata pa kami nito, kaya hindi namin alam kung totoo ba yun o hindi. Pero nang marinig ko yun, medyo napaisip ako na baka yung nanay nang nagreklamo sa kanya ang gumawa. Kasi yung estudyante niya na nareklamo siya, umuwi ng probinsya at doon na nag-aral. Hanggang ngayon, Sir Ren, di ko sure kung totoo ba yung kulam. Pero salamat kung mapipili po itong kwento ko. Pasensya na po kung maiksi po yung story ko at medyo magulo. Kayo na po sanang bahala. Bale, hanggang dito na lang po. Salamat. Okay, shoutout segment na po tayo guys. Pabati daw kay Ma'am Leolyn na taga Barreto, Olongapo City. Lagi daw po siya nakikinig. Salamat po sa inyo. Tapos belated happy birthday po kay Miss Sheena from Las Piñas.
Pasensya na po ma'am, dapat kahapon pa po ako mag-upload. Sakto po sana sa birthday nyo. Tapos sa mga gusto po magpabate is mag-comment lang po kayo. Doon naman po sa mga gusto mag-share ng kwento o mga nakakatakot nilang experience is mag-email lang po kayo o mag-message po sa akin sa social media. Bali hanggang dito na lang po. Magkita na lang po tayo sa mga susunod nating upload. Salamat.